Hello mga palangga, pang-dispring tinapay muna tayo ngayon at pwede din natin itong pang-delivery. Simpleng tinapay na pangmasang templada na ubi pan-dereglana, paborito ng lahat, kaya simula na po natin. So mga ga, ay una ay gagawa muna tayo ng streusel o yung pang-toppings po natin dito sa ibabaw. So dito kailangan po natin ng 1 3/4 cup ng first class flour at 1 cup na sugar. At i-mix lang po natin yan at isunod na po natin ditong ilagay yung half cup na margarine. At mikos-mikosin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung tatlo po nating ingredients hanggang sa mag-form po siya ng mga maliliit na bilog-bilog. Ayan ang mga ga, maliliit lang po na mga bilog-bilog po yung kailangan natin dito. Kaya ito lang po kapino. At iset aside lang muna natin itong ating toppings. Gagawa muna tayo ng ating palaman. So mga ga, dito sa ating palaman ay meron tayo ditong 750 grams ng ating third class flour at 600 grams na sugar. At i-mix lang po muna natin yung ating sugar at yung ating harina. And then maglagay tayo ng half tablespoon ng ating rock salt at 1/4 teaspoon ng baking powder. At dito mga ga, sa bowl na ito ay meron po akong 2 tablespoon ng ube flavor powder po ito at tinunaw ko lang po ito sa 1 1/4 cup na tubig. Bali, ang pinakatubig po natin ay yun na po yung 1 1/4 cup. Yung tubig po natin dito mga palangga ay tansyahin nyo lamang po kasi hindi naman po tayo magkapareho ng brand ng ating third class flour. At yung palaman natin dito ay kailangan po hindi masyadong matigas at hindi din masyadong malambot. At imasa lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients, yung ating flavor at hanggang sa mawala yung hulo harina. At hayaan nyo lang yan mga palangga na may nakikita po tayo na mga hindi po natutunaw na asukal. Masahin lang po natin ito ng kaunti. Ayan mga ga, may nakikita po tayo na mga asukal na hindi tunaw, bali magaspang pa po yung ating palaman, ay hayaan lang po natin yan kasi yan ay magme-melt po yan pag naluto. Maganda yan kasi magmo-moist po yung ating palaman, hindi siya dry. Ayan, itabi lang po natin muna itong ating palaman, dito naman tayo sa ating dough. So dito sa ating dough mga ga, meron tayong 200 grams ng ating sugar, 18 grams ng ating asin at 100 grams ng ating margarine. 1 tablespoon ng ating vanilla extract at 2 cups na tubig. And then tunawin lang po natin yung ating dry ingredients. And then prepare na po natin yung ating dry ingredients or yung ating harina. Gagamit tayo dito ng 1 kilo ng first class flour at 15 grams ng ating yes at 5 grams po ng ating bread improver. Yung bread improver po natin ay optional na lang po yan kasi karamihan talaga sa inyo ay wala po kayong mga bread improver. And then, lagay lang po natin dito sa ating mga wet ingredients. Ayan mga ga, ay simpleng timplada lang po talaga tayo. Hindi na po ako dito naglagay ng powdered milk, evaporated milk, or yung itlog. Ay simple lang po talaga. Kayo, depende na ho yan talaga sa inyo kung maglagay po kayo dito ng powdered milk, maglagay kayo ng evaporated milk na imbes na tubig at lagyan po ninyo ng itlog, kayo po yung masusunod. At kung ayaw nyo naman na lumaki pa ang inyong kusting, ay ito na lang. At sa ating tubig ay kailangan ay tansyahin lang po talaga kasi ay hindi naman po tayo magkapareho ng brand ng ating first class flour. Yung aking dough ay pinakinis ko sa aking dough roller machine at nilapad. Banyahan lang po natin yan ng tubig para mawala yung hulo harina at nang dumikit na din dito yung ating palaman. Yung aking palaman na ito ay hatiin ko lang po ito sa dalawa. Kung ang gamit nyo naman ay spiral mixer, pagkatapos po ninyong pakinisin yung ating dough, ay palaparin nyo lang po yung ating dough na gamit lang po yung ating rolling pin. At kung masahin nyo man din ito ng mano-mano ay same lang, pagkatapos yung pakinisin yung ating dough ay ganun din, palaparin nyo lang po gamit yung rolling pin. At depende na din yan sa lapad na gusto po ninyo ha, kasi itutupi lang po din yan natin. At hindi din masyadong malapad, para madali lang po natin itong i-roll. At banyahan ko lang po ito ng tubig yung ating palaman para makuha yung hulo harina at nang dumikit din dito yung ating dough. Sa haba, sa lapad nito ay parang hindi ko po ma-explain kung ano ito kalapad at ano ito kahaba. Basta mga palangga ay tansyahin nyo lang po kasi kadepende din ho yan sa slice po ninyo. Yung lapad at saka yung haba sa pag-roll po ninyo dito at sa pag-slice po ay depende ho yan talaga sa inyo din na bintahan. Tansyahin nyo lang. Niroll po natin yan para medyo manipis din yung ating dough para rin ay marami po yung aabutin. Marami po tayong ma-slice para yung ating dough ay hindi masyadong makapal. At yung ating palaman sa loob ay hindi din masyadong makapal.
Ayan, palaparin lang po natin yan ng kaunti at tusok-tusukin lang po natin gamit yung ating tinidor at banyahan ko lang po ito mga ga sa ating evaporated milk para dumikit po ditong ilagay po natin na streusel or yung ating toppings na ginawa natin kanina. Sa pangbanya po natin dito sa ibabaw ng ating dough ay pwede naman tayong gumamit dito ng itlog at pwede ding tubig. Para lang po dumikit talaga yung ating nilagay na streusel or toppings. Ayan, diniin ko lang yan ng kaunti para kapit na kapit talaga yung ating toppings. At pagkatapos ay pwede na po natin itong isalansan. Yung ating plansya ay banyahan lang po natin ng shortening. At pagkatapos nito mga ga ay palsahin lang po natin ito. Pinalsa ko lang po ito ng 3 oras. At niluto ko po ito sa may preheated oven 180 degrees Celsius for 17 minutes. At ito na mga ga, yung ating ube pan de regla. Ayan po, yung ating palaman ay moist po. At hindi din masyadong makapal yung ating palaman. At hindi din masyadong makapal yung ating dough. Ayan mga ga, pwede talaga natin itong pang display at pwede din natin itong pang delivery. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Bye-bye!